God the Father is here, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And of course, with the warring angels around us to protect us, and the ministering angels na nandito sa loob para they will join us. Power. Amen. Glory be to God. Amen. Our topic for today is loyalty in the house of God. Because we are going to acknowledge yung mga loyal na grabe yung pagmamahal nila sa Panginoon, and they are so supportive sa trabaho ng Panginoon, and they are so in love. We are so in love in the house of the Lord. Power! Amen! It seems na pag hindi ka mag-attend ng isang Sunday, it seems that you miss 1/3 of your life. Tell to your neighbor, grabe ano? Kaya dapat in love tayo sa Panginoon. O God Almighty, let us raise our hands. As we lift up, Lord, our hands, O God, this is an act of total surrender, O God, of our whole being as we open our heart and our minds, O God, to receive the word that you have set for each one. Lord, satisfy your people today as we are so much in love with you, and Lord, in love to receive your word. Spirit of the living God, have your way. Oh God, touch each one, minister to each one, speak to each one, Lord, that we will, oh God, receive the word, oh God, with that joy in our heart. Your blessing now and anointing be upon your people, upon your servant, and upon your word. And all the people of God will say, Amen and Amen. Tugaw tayo. Tugaw kayo gayam, tak-tak derak. Wow, grabe ang Panginoon. Amen. Naimbak ti Apo, kakabsat, itibiyag tunggal maysa. Daytoy anges tayo tata, dakkel daytoy ngasan nga mabayadan nga bendisyon nga inted ni Apo Dios. Adu ngasan nga mabilang nga parabor kinaimbak ti Apo, we cannot count all the blessings, the love of the Lord. Iso nga dapat agrespondi tayo ket kuna tayo, Lord, daytoy lang iti mabalin nga maitid ko, Apo, iti dayta ayat mo nga kinaimbag mo kanyak, my whole being, O God, is for you. Ang para kanyak, no di ket para kin ka iti biag ko ket agserbiak. Amen. Amen. So nga no panunutan tayo daytoy nga maud-uding aldaw. Anytime, any day, matay tayo. Anytime, any day, the rapture comes. Tigol tayo kakabsat. Marami tayo, ti assignment tayo, sakbay tayo nga matay. Marami tayo, ti purpose ni Apo Diyos, ti biyag tayo, sakbay ko mga rapture kakabsat. Ti biyag dito yung rabaw, ti daga kakabsat. We will only be fulfilled, satisfied, no natungpal tayo, na-finish tayo, iti race tayo, natungpal tayo, ti assignment tayo, that is the full fulfillment ti biyag. Kahit no saan pa'y, adapay lang di longing can desire, Lord, more. I want more of you. Kahit ko pa'y Apo nga, mapan ti proseso, mapan iti pagayatam, iti patakatungpal, ti planong ti biyag ko. Dageda iti umay nga kararag, desire ti na in love kin ni Apo Diyos. Dagi focus daket iti na spirituan. Ti focus daket di pagayatan ni Apo Diyos kakabsat. So nga maysa, dahito yung adalan tayo, iti sikreto kakabsat, iti patpatuloy nga mga patungpal, iti purpose ni Apo Diyos, ti biyag tayo, iti assignment tayo, tano, saan tayo nga marami daytoy nga adalan tayo tata, kamanoy. Iti na spiritual nga panagbiag. Kamanoy pa'y numatay kakit makastruck ti pagarian ti Apo, no, iti rapture ket baka mabati. Far be it from God nga kasta iti mapasamak ti biyag tayo. So ano ang gawin natin? Gawin natin ito. Loyalty in the house of God.
Genesis chapter 28, 16 to 17. When Jacob awoke from his sleep, he thought, "Surely the Lord is in this place, and I was not aware of it." He was afraid and said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." During this time, hindi maintindihan at saka nasa crossroad ang buhay ni Jacob. Tumakbo siya sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay dahil he lied to his father. Sa kanyang kapatid dahil kinuha ni Jacob ang lahat ng inheritance ni Esau. So gusto ni Esau na patayin si Jacob. So nagka-trouble ang buhay ni Jacob until he reached the house of the Lord. The description of the house of the Lord in this chapter, heaven was open. And there is ladder from heaven to that place, sa Bethel. And the angels ascending and descending. And then God the Father had spoken. Nakipag-usap ang Panginoon kay Jacob. You know, at the time that your life ay problema, meaning parang gusto mo nang magpakamatay, ayaw mo na. Or tinatakbuhan mo ang utang, tinatakbuhan mo ang mga tao na gustong pumatay, na gustong maningil sa iyo. Or may nag-file ng case against you. Parang hopeless ang buhay. Pero God knows na ang buhay mo ay hopeless, parang wala ng pag-asa. Walang makakatulong sa iyo. Sometimes God allows na punta ka sa sitwasyon na walang makakatulong. Kahit politician, kahit mayaman, hindi kanya matulungan na para bang wala ng pag-asa. And the Lord allowed that in order na pakinggan mo ang Panginoon. Dalhin ka ng Panginoon sa kanyang bahay. As God led Jacob to the house of the Lord in Bethel, ganun din ang gawin ng Panginoon sa iyo. Just like yung testimony yung kapatid dito, yung last na nag-testify. Yung mga tatlo na nag-testimony. At that time, na talagang kailangan ninyo. Ang kailangan ninyo, ang solution ng problema ay ang Panginoon, then the Lord will lead you. Yung isang pa nag-testimony dito, yung second na nag-testimony, siya pala yung tinutukoy ni Pastor Roland na Ibanyo na ng Sagid Tilugan. Yun pa yung intervention ng Panginoon. Banggain mo siya. Kasi kasi servant of God yan. Kaya nabangga. Buti naman si Pastor Ronald, tara sa church. Pag-usapan natin yan. Hindi mahal yung singil ko. May pag-usapan ng Kristiyano. Pero ang isip ni Pastor Roland, punta ka sa church namin. And the Lord led her and the family to the house of the Lord. And then nung pumunta sa house of the Lord, just like Jacob, heaven was open. Don't you know that sa divine appointment natin, open heaven yun. And that is the house of the Lord. And pag ma-open ang heaven, may ladder.
na inaapakan ng mga angels. They are descending and ascending. Pero hindi natin nakikita. And this is the house of the Lord. The house of the Lord is the group of people. The house of the Lord is not the building. The house of the Lord ay hindi itong mufang puhol. This is not the house of the Lord. The house of the Lord are the group of people, the family. Streams of Water Ministry is a family. This is the house of the Lord. That when you go to the house of the Lord, heaven will be open for you. For you, tell to your neighbor, for you and for us. And there will be descending of angels and ascending of angels. Then God will speak to you. And so yung testimony nila, God had spoken to them during the divine appointment. Yung first na testimony, wow, nakita lang nila yung adagayam ti anointing di karatula tayo. Kung na dati kakadwak, gagayam ko nga pastor, anyamat na ni Pastor William, iti of all nga kinadado, tinagan nga simbaan, di pa lang water refilling tinagan na, ang business ti danong. And that is the living water of the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Grabe God is speaking when you are in the house of the Lord. When you are in the house of the Lord. So, sabi ni Jacob, sa kanyang namimelt na kanyang rikna, hopeless, when he came to the house of the Lord, nung nagising siya, sabi niya, surely, 100%. Walang mintis. Siguradong sigurado. Surely, the presence of the Lord is in this place. And I was not aware of it. How awesome is this place. Grabe, sabi niya, this is none other than the house of God. And the house of God is the gate of heaven. When you are in the house of God, nandun ka na sa gate of heaven. Gusto mo nang mamatay. Hindi. Gusto mo nang papasok. Di ba? I keep telling you yung story ng nanay at saka bata na masungit na bata na pasaway na bata. Tapos na-answer yung panalangin yung nanay, napunta sa church. Tapos umiiyak yung bata, praise God, thank you Lord, God answered prayer. Nag-altar po si pastor, nag-receive yung anak niya kay Kristo. Then, tapos na yung church, anak, uwi na tayo. Tayong naiwan. Ma, dito na tayo. Bakit dito tayo? Hindi ito bahay, simbahan ito. Ma, dito na tayo matulog, dito na tayo manirahan. Anak, hindi pwede. Uwi tayo. Bakit anak? Kasi dito sa house of God, grabe, ang bait-bait mo, nanay. Pero pag uwi tayo, alam niyo na. So parang ayaw na natin uuwi sa bahay dahil this is the house of God. Ang babait ng tao dito. Hallelujah. Amen. And so because of that, sa Psalm 122 verse 1, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Amen. Amen. Tayo lang kayo kung gusto nyo tayo. Tayo lang, huwag kayo maya. Kasi wala kayong hiya. Amen. Power. Let's give a clap to the Lord. There is rejoicing. A spring of rejoicing in our heart. Makinggan mo lang, let us go to the house of the Lord. Tara! Grabe! Amen! Walang magsasabi na, next time na lang ako dahil may sakit ako. Next time na lang kasi ganito. Kasi may appointment. Walang mga ganun na naiisip. Parang mawala lahat. Pati yung sakit, nawala na. Nung napakinggan na let us go to the house of the Lord, biglang nawala yung mga hindi magandang nararamdaman. That is the power of the house of the Lord.
Because the house of the Lord is the gate of heaven. Amen. Hallelujah. So the house of the Lord, from the church family to the eternal dwelling in heaven. Sabi nga nila, pag nakikita natin sa social media, paano may tuturo mo ang heaven kung mismo sa address na tinatanong ko, hindi mo alam kung saan? Diba? Paano ka papunta sa heaven? Sabi mo, kahit hindi ako magsimba, kahit hindi ako mag-church, nananalangin naman ako. Di bali, mamatay ako, punta ako sa heaven. Paano ka sigurado makakapunta sa heaven? Sa bahay nga ng Panginoon, ayaw mong puntahan. Sa eternal na bahay ng Panginoon sa heaven, yun pa yung gusto mong mag-shortcut. Hindi pwede. Tell to your neighbor, walang shortcut. Bago ka makapunta sa heaven, punta ka muna sa bahay ng Panginoon. Dito sa mundo. Sabi ng Bible, for 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kahit small group lang, punta ka sa small group. Then from small group to the big church, Sunday. Ganon. Hallelujah. Praise God. Why? Because Hebrews chapter 2 verse 10, mag-umpisa dito sa mundo ang spiritual family. Pag may spiritual family ka na dito sa mundo, then you will go to heaven for the big royal family of God in heaven. So Hebrews 2 verse 10, He wanted to have many children share His glory. Ephesians 1:5, His unchanging plan has always been to adopt us into His own family. And this gave Him great pleasure. So God wants a family. So He created you to be part of it. Do you believe, sasabi sa 1 Corinthians na what is true in the natural is also true in the spiritual? Both truths are parallel. The truth in the physical is also true in the spiritual. Bakit sinabi ni Jesus Christ na you must be born again to enter into the kingdom of God? Kailangan na may panganak ka ng twice bago ka makapunta sa heaven. So ano yung first na birth? Physical birth. And then yung second birth is spiritual birth. So mayroon kang 2 birthdays. Physical birthday and spiritual birthday. How about dito sa atin, palitan natin yung birthday celebration? How about kung simple celebration lang yung physical birth, pero mas grande yung spiritual birth? Hello? Kasi yung physical birth, pag mag-birthday ka, minus 1 year, hanggang malapit ka nang mamatay. Ganun ang physical, ang birthday. Kasi sabi ng Bible, God had appointed your years, pero hindi mo alam. Sabi ng Panginoon, 80 years old ka, pero hindi mo alam. The time na mag-birthday ka, minus 1, hanggang malapit ka na sa 80, mamatay ka na. Pero sa spiritual birthday, hindi. Dahil spiritual birth yan. So ang ibig kong sabihin, sa physical birth, mayroon kang physical family. So God designed na mayroon tayong physical family on earth para orderly ang mundo. Pag walang pamilya ang isang tao, chaos ang mundo. Chaos ang bagyo. Okay? So that is the purpose of physical family. Then yung spiritual family, kasi spiritual birth for spiritual family. So may kanya-kanyang spiritual family tayo. Sa atin, Streams of Water Ministry family. Okay? So this is the family of God. So physical family, meron tayo. Spiritual family, meron tayo. Sa physical, napakalungkot yung mga orphans, yung mga walang pamilya. Pero, blessing naman yung mga kumpleto sila, yung family nila.
Ganon din sa spiritual. Kawawa yung mga Kristiyano na orphans. Wala silang church family. Palagtulagtudan no niya kahit na nga papanan ng simbahan. And soon, they will die spiritually. Mamatay sila. Mag-backslide sila. And so, sometimes, the Lord will restore them and bring them to a family, tanukastak at makiranda. Sometimes, kada kami pastor, adan kami ti ministerial ethics. Pero pagdating na sa, hindi namin naasikaso sila, pumunta sila sa ibang family, we will accept. Okay, mas maganda na dyan na lang. So, lesson din sa atin na we have to take care. Pero, my point here is, sa spiritual family, okay, para hindi mangyari yung nangyayari, dapat mayroon tayong loyalty in the house of the Lord. Just like in the physical family, ganun din ang spiritual family. Okay, para ma-explain ko yung mga dapat, we'll go forward. The meaning of loyalty is a strong feeling of support or allegiance. It is a commitment to someone or something. Yan ang meaning niya. Ang loyalty in the Bible is filled with examples of loyalty. From Ruth's loyalty to Naomi, to David's loyalty to Saul, even when Saul was trying to kill him, these examples serve as a model for us today. So, the topic of loyalty, pag naintindihan natin yung meaning niya, very, very essential sa church family. Dahil ang consequences ng disloyalty, it divides the church. It breaks relationships. It scatters sheep. And hindi maganda yung mangyayari sa simbahan. Pag disloyal ng mga members, disloyal yung mga leaders, walang mangyayari sa simbahan. Mawatak-watak. And so, kailangan ng loyalty in the house of the Lord. Besides, this is not our house. This is not the house of Pastor William. This is the house of God. Nagkataon lang na the Lord gathered is one at tayo ay naging isang pamilya. Hindi naman ko kayo kilala na puntahan ko sa bahay-bahay niyo na, please support me. We will build a family. Hindi naman. Kasi hindi galing sa akin. This is galing sa Panginoon. In fact, yung mga tatlong nag-testimony, ang Panginoon ang nagdala sila dito. Just like how God brought Jacob to the house of God sa Bethel. Ganon din, lahat tayo. Di ba? Hindi ko naman pinuntahan si Pastor Arnold sa Taloy para sabihin na, join my family. Di ba? Ang Panginoon ang nagdala. So it shows that this is the house of God. This is part of the family of God. So if this is the house of God, this is the family of God, then you must be loyal. Loyal, mga kapatid. Loyal, mga kapatid. We must be loyal in the house of the Lord. Power. Hallelujah. Loyalty can build strong teams. Can you hold your hands your neighbor? And then, you say this, basahin niyo ito. Ayan. Gusto mo ang strong team? Gusto mo ang united church? Gusto mo yung lasting legacies? Be loyal. Para din sa anak mo ito. Kahit wala ka pang anak ngayon, in the future. Amen. Hallelujah. So, God teaches us
about loyalty in His house. Loyalty begins in the heart, mga kapatid. In the heart. Hindi lang sa word. Hindi yung, brother, pastor, loyal ako. Not in words. In the heart. Amen. In the heart. Loyalty in the heart. It begins in the heart. It is a decision to stay faithful, even when it is not easy. Ang dami mong ayaw. Pati yung neighbor mo, ayaw mo. Pati yung bisngay ni pastor mo, ayaw mo. Ang dami mong ayaw, pero loyal ka pa rin in the heart. Huwag mo nang pansinin yan. Tell to your neighbor, huwag mo nang pansinin yan. Tatanda ka yan. Madagdagan ng millennial sa kitong mo. So being loyal is that you have to choose to protect the house of the Lord. Protect the house of the Lord. So when you are loyal, you are protecting the house of the Lord. Kasi ang dami ng mga kaaway. And you choose to serve. And you choose to support. So loyalty is not about blind following. It is about spiritual alignment, about covenant, and about honor. Here, loyalty protects the anointing. Sa mga church family, lahat ng mga churches, mayroon silang kanya-kanyang anointing. So, yung pinanggalingan ko na church, nagpaalam ako doon, nagpa-pray ako doon, nagpa-pray tayo. Hindi ko gagayahin yung anointing, yung pinanggalingan ko na anointing din natin. Hindi pwede. Iba yung anointing nila, iba din yung anointing itong Streams of Water Ministry. Amen. Naintindihan? Okay. Now, once na kanya-kanyang anointing ang ibibigay ng Panginoon sa kanyang bahay, churches. And so, when there is a disloyalty, at may division, may rebellion, it destroys the anointing. Masisira yung bahay ng Panginoon. And sabi sa Romans chapter 16 verse 17, wala dito, pakisulat nyo. Romans chapter 16 verse 17, do not associate to those people who cause division to the house of the Lord. May mga tao na para silang terorista na gusto lang nilang i-annihilate ang Israel. Ganun din yung mga disloyal, teroristang mga yan, ang kanilang motive is to destroy the house of the Lord. So, seryoso ang Panginoon sa kanyang bahay. Galit na galit siya sa mga tao na sisira sa kanyang bahay. Kasi nga, ang daming mga tao na anak ng Panginoon ang apektado, baka mag-backslide sila, sayang. At i-take over ng demonyo. And so, dapat yung isang church, it revealed to me, dapat tayo dito sa family na ito, we have to develop our loyalty in the house of the Lord. Because you being loyal in the heart, as an expression of your love to God and your love to the house of the Lord, then you are contributing, and if all of us, now we are protecting the anointing in the house of the Lord. And when we protect the anointing through our loyalty, then the Spirit of the living God is free to move, is free to work. Then, yung mga relatives mo na wala pa dito, dagiti parents mo, anak mo nga awan pa dito, the Lord will brought them here.
in the house of the Lord. I was saved noong 1984. I'm now 41 years old in faith. Nagpastor ako in 1986. So, 39 years na ako na nagpapastor. And now, ang napansin ko, maganda pag ang isang pamilya, yung parents at saka anak ay believer sila. Kasi on the process na may attack ng demonyo, na discourage yung mga anak, itong mga parents ang mang-encourage sa anak nila, buyudan dati anak da, tanong ma-restore da. Dumaday, parents kinmapoy, mabakslide dam, dagit yung anak nga active, buyudan damot ti parents da, tanong ma-restore da. Pero ang problema, kung both anak at parents ay wala na, anong sabi ng Bible? Warning to the parents. To the parents, sabi ng Bible na pag-aralan natin, if you do not bring and maintain yung spirituality ng iyong mga anak, and they will forget the Lord, Satan will take over their lives, yung mga anak. So, anong dapat gawin tayong mga parents? Dapat, we do not allow na tayo ay mag-back out. Iwasan natin na maging disloyal. Iwasan natin yung spiritual declination or backsliding, lukewarmness, kasi it affects our children. Sometimes, tayo pang mga parents na ayaw ko na, pati mga anak ko, ayaw na namin, the whole family. You are only opening the door of Satan to take over your children. And so, essential itong loyalty. When you are loyal in the house of the Lord, despite sa mga testing, despite sa mga trial, pagsubok, crisis, financial crisis, still you are loyal in the house of the Lord. Punta ka pa rin sa church. Magpuri ka pa rin doon. Maglingkod ka pa rin. And you express your loyalty to God and to His house. Kung yung anak mo ay parang natitesting, na naglulukwam, the Lord will restore your children because of your loyalty. Because of your loyalty, you are closing the door of Satan to attack your children. Dapat malaman natin ito so that, mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating pagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang bahay. So, loyalty protects the anointing. Loyalty is one of the ways God protects the anointing. When the team is loyal, the oil flows freely. There is joy, there is power, there is progress. But when the atmosphere is poisoned with suspicion or division, the Holy Spirit is grieved. Loyalty brings order. Can I hear from you? Loyalty brings order. So, it protects relationships and it keeps the work moving forward without internal sabotage. Loyalty is what causes ministers to remain planted. It is what allows fathers in the faith to pour into sons without fear of betrayal. Isang amak, ano ti Tagalog ti amak? Amak. May isang pag-amakan on worry or fear of a pastor is to entrust leadership to the members.
Kasi ang daming nangyayari, nag-abroad lang sa Amerika yung senior pastor, after 3 months, pagbalik niya, wala na yung kanyang simbahan, na-take over na ng iba. Parang si Moses, wala si Moses ng ilang days, 40 days, 40 nights. Pagbalik niya, iba na yung sinasamba ng mga Israel. But, kung naramdaman yung pastor, kasi naramdaman ko yung loyalty ninyo. Wow, amen. Kaya ang gagawin natin mamaya, mayroon tayong appreciation sa mga loyal. Tell to your neighbor, mga loyal. So, I let go yung fear, yung amak, and we put them into leadership. In fact, we ordained them, 6 of them, dito sa Maine. Kasi pag naramdaman yung senior pastor na may loyalty, okay, yun yung basis. Pag walang loyalty yung tao, kontra, rebelde na rebelde, you cannot entrust. And so, essential ang loyalty. So itong 15 years na tayo, okay, kanindot na tayo, may mga elders na tayo. So this is the fruit of a culture of loyalty. Amen. Culture of loyalty. A ministry that stands because it is united. Your loyalty brings you into fruitful ministry with the right heart. Because loyalty releases you for productivity. It builds teams that last, and it protects what God is doing. So, loyalty releases you for productivity. Amen! You become productive sa lahat. Most especially sa spiritual. You become productive in your soul winning because you are loyal. You are productive sa equipping mo sa mga disciples mo. You're productive sa training mo sa mga leaders mo. Kasi ang mission ng church natin is that we produce leaders of leaders. Tell to your neighbor, you are leader of leaders. You are leader of leaders. That is the mission of our church. Paano ka maging leader of leaders? Dapat productive ka. Paano ka maging productive? Tell to your neighbor, loyalty. You must be loyal. Loyalty releases you for productivity. Psalm 23 verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You know, the goodness, according to King David from his experiences, is the protection, the provision, the power of God, and the presence of God. The protection, the power, provision of God keep chasing the life of David. Kahit sa time na hinahunting siya ni King Saul, walang-wala siya, God provided. Mamatay sana siya, God protected him. Ma-depress sana siya at magpakamatay, but the presence of God was with him.
It keeps chasing, the goodness keeps chasing the life of David. And number 2, that mercy, dito sa verse love, it speaks of the love, the grace, and the mercy, and the favor of the Lord. Kahit may mga failure, still the mercy of God is there. The forgiveness of God is there. Kahit na nakaprepare, nakabuol-buol, still the love of God is there. Parang wala nang mangyayari sa buhay, but still the favor of God is there. So the goodness and the mercy of God keep chasing the life of King David. Kulang tikabay mo, the same to you. Why? Bakit? Apay. Sabi na, and I will dwell in the house of the Lord. When we connect these two phrases, the very reason why the goodness and the mercy keep chasing you all the days of your life, because you dwell in the house of the Lord. Amen! Because you dwell in the house of the Lord. Not only dwelling, but you are loyal to the house of the Lord. Psalm 27 verse 4. There are two essential blessings in the house of the Lord. Number 1, you can behold the beauty of the Lord. In your spiritual eyes, in your emotion, you can feel, you can see the beauty of the Lord. When we see the beauty of the Lord, the awesome, sweet presence of the Almighty God, kakabsat. Nga saan mo nga makita, no adda kay JSM, no adda kay J Beach, no adda kay J Bornham, kunam ti kabay mo, adda pa J papapanamon. Iba ang house of the Lord. Iba talaga. Tell your neighbor, iba talaga. Parang hindi ka naniniwala. Iba talaga ang house of the Lord. You can feel, you can see the beauty of the Lord. Amen! Hallelujah! Power! Isa pa. Inquire. You know, when you are in love with the Lord, hindi lang yung pang sarili ang iniisip mo. Tell to your neighbor, hindi pang sarili. At hindi your own will. At hindi your own ways. Tayo kasi, especially yung mga matatanda na, tignan mo yung katabi mo kung matanda na. Mas lalo sa atin na matatanda na, ang dami na nating kinain at ininom. Ang dami na natin na-receive na wisdom of this world. School of this world, ang daming natutunan natin na mahirap natin tanggapin yung school of God, yung ways of God, yung will of God. Diba sabi sa Isaiah, the ways and the will of God is higher than the ways and the will of the man. Hindi nila magawat, hindi nila maabot. Hindi nila maintindihan. Hindi nila kayang tanggapin. Kaya kahit believers sila, matagal silang believers, ginagawa pa rin nila their own ways and their own will. Pero iba sa house of the Lord. 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 When you go to the house of the Lord, you inquire. You ask. You seek. The ways and the will of God, yung gusto niya dapat ang matupad sa iyong buhay.
Dahil kung yung kagustuhan niya, yung ways niya, yung will niyang matupad, there will be a great blessing to flow upon him. You will become successful. You will become productive because you are doing the will of God and the ways of God. Kaya, ang simbahan, ang house of the Lord, hindi lang para makapagsimba ka. Hindi lang para makita mo yung crush mo. Hindi lang yung para wala silang sasabihin. Parang present, parang attendance lang. You miss all the blessing of God in the house of the Lord. Kaya, mga iba, wala pang closing prayer, nawala na sila. Kinakamat ng mga leader para mag-consolidate. Sa labas na sila mag-consolidate. Kasi hindi niya alam ito. Hindi siya loyal sa church, sa house of God. Pag alam natin ito, Lord, I will go to your house and I see your beauty and I will inquire. Lord, mag-speak na si pastor. Speak to me, Panginoon. Yung mga kanyang preaching, mayroon akong rema na marireceive sa kanya. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung magpaabagatan ako, kung padaya, hindi ko alam. Lord, speak to me through your servant. So you are inquiring. Di ba? You are inquiring. Lord, wala akong kita, matumal ang business. Lord, kahit anong gawin ko na creativity, para lang dadaming customer, wala pa rin. Lord, I will come to your house, I will inquire. Speak to your servant, Lord, through your servant. Sa akin, besides na magtipipreach ako, mayroon akong ma-receive na rema. Kanina, just one as I was preaching, wala yun sa listahan ko. Basta nare-receive ko lang. Besides doon, while during praise and worship, mayroon akong nare-receive. Dapat ganun tayo. When you are loyal in love with the house of the Lord, you are coming here to behold the beauty of the Lord and inquire. Amen. Power. Psalms 26, verse 8. Can you read? Do you love the Lord? Do you love the house of the Lord? Why? Because you are in love with the Lord. Second, ano pa? The glory of God is there. Where your glory dwells. I explained yesterday kung bakit may nice lane in the Spirit. Dahil the glory, ang Hebrew word niya is kabod. And one definition of kabod is the weight of the Lord. Ilang kilo ang weight of the Lord? Mga engineer, mga scientist, mga ano. Ilan ang kilo ng weight of the Lord? You cannot measure, di ba? So because of that, when the glory of God came, just like in the Old Testament, when the glory of God filled the temple, lahat sila ay na-slain. Napasag da amin. The weight of the Lord. The glory of the Lord. You know, in heaven, eternal dwell in heaven, eternal nga dato di langit, dagito iti marikrik na tayo, the glory of the Lord. The eternal dwelling house of God. So pag uwi tayo or kung saan ka man, na-stress ka, na ano yan, na hindi maganda yung mood mo, magagalit ka, kagaya ng employee, employer. Ay, itong employee, hindi na, medyo mahaba yan. Yung time kasi, nakita ko yung time. Okay. So, if you feel
na hindi in the mood, if you feel na talagang hindi maganda yung nangyayari, wala yung glory of God. Wala yung glory of God. So anong gawin? You go to the secret place. Pray. Seek the Lord. Pag Sunday, punta ka sa church. Comes of fire, punta ka sa church, sa house of the Lord. And there, the glory of God is there. And when the glory of God is there, at that time na hindi maganda yung nangyayari sa iyong buhay, umapok lahat ang mga yun. Because the glory of God, the weight of the glory of God, i-disappear na mga iba't ibang espiritu. And the glory of God replaced that with peace, love, joy. Amen. Power. Grabe talaga ang house of the Lord. Amen. So sabi ni Psalms 84 verse 1 to 2, how lovely is your tabernacle, O Lord of hosts. My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. May kanta ito eh. Bakit hindi pinakanta yung mga music natin? So, pag na-inlove ka sa house of the Lord, not only your heart but also your flesh cries out for the living God. Then grabe your soul will faint for the courts of the Lord. Hindi mo talaga kaya yung glory of God, the weight of the Lord. Sometimes hindi ka makatayo because the glory of God is there. You cannot control your sobbing, your cry because the glory of God is there. Hindi mo talaga makontrol because God is in control. Power. So lahat ng mga demonitos na kumapit sa iyo, mawawala ang mga demonitos. Awanan niyang bitbitin nila diya matamon, awanan titurog. Because the glory of God is here. Amen. Hallelujah. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Kanta ng kanta, nagpupuri sa Diyos. So yung mga tao na wala sa bahay ng Panginoon, they are cursed. Because yung mga tao na nandun, who dwells in the house of the Lord, they are blessed. Ang opposite ng blessed is cursed. So when we do not come to the house of the Lord, you're inviting curses in your life, in your family. Okay, tell to your neighbor, from now on, don't miss the house of the Lord. Because you are blessed. If you do not come on Sunday, the curse is awaiting. Awan dito'y, amen. Irupaman tayo man namin tayo dato'y takitangan tayo no Sunday. Amen. But God knows. He knows you. Because one day in the courts is better than 1,000 elsewhere. Sino tayo man kahit nga pan-Amerika, pan-Israel, pan-Korea, pan-Japan, 1,000 years. Di kayo nga mamatay. Kung na ito, may salangal daw in the house of the Lord, you are blessed. Kung na napinpintas kaysa jay 1,000 years in America. Ang point niya dito, mga kapatid, walang kapareha, walang maikumpara, walang kukumpara sa bahay ng Panginoon. Kahit anong lugar yan, sa Singapore o saan, wala pa rin, hindi niya matatalo ang house of the Lord. Magandang maganda pa rin. Importance of loyalty in our service to God. God deserves our loyalty. God has shown us His love and faithfulness, and time and again, He sent His only Son to die for our sins. He deserves our loyalty. And loyalty demonstrates our love for God. When we are loyal, we are demonstrating our love to the Lord. And loyalty leads to a deeper relationship with God. Madipen ang ating intimacy
with God. How to show loyalty to God? By obeying His commandments. Yung series natin. When you obey, you are showing that you are loyal. Another, by attending church regularly. Hebrews chapter 10, verse 25. Please don't give up meeting together. And then, third, by serving through our church family. So pag nandito ka na sa church, ang daming open services. Just join the small group, the life group, then you will find your place there. You will find a ministry fit for you. As of now, we are studying mga gift ng bawat isa. Mayroon tayong discovering our talent, our giftings na binigay ng Panginoon, and we will release our potential in that para tayo ay maglingkod sa Diyos, and we know our purpose, our assignment, and we have to finish that. And lastly, conclusion, there is rewards in loyalty. The rewards of loyalty. God promises to reward those who are loyal to Him. These rewards may not always be material, but they are always significant. Let us all arise. I know that habang napipreach ang salita ng Diyos, I believe and I know that God is speaking to you. May mga nire-reveal ng Holy Spirit sa iyo na kasalanan. Ang dami mong questions, criticism, sometimes naging disloyal ka. Even sa attendance mo sa house of the Lord. Sa pagmamahal mo sa Panginoon. And sometimes, even me before, parang hindi tayo seryoso pagdating sa bahay ng Panginoon. At kinakausap ka ng Diyos, you have to repent from that. And you have to restore your first love to God. And you have to restore your love to the house of the Lord. Mayroon sa inyo dito, I know, na parents, parang hindi mo kaya yung mga problema, mga trial, gusto mo nang mag-give up, pero nangungusap ang Panginoon sa iyo. Not only for the sake of your children, but for the sake of your soul. You have to be loyal to the Lord and to the house of God. In the midst of crisis, in the midst of worse situation, you still trust the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mayroon naman dito, I know God is speaking to you. Kulang pa yung loyalty mo sa Kanya, loyalty mo sa Panginoon. Kulang pa yung loyalty mo sa house of the Lord. Parang pansarili lamang yung naisip mo. Hindi mo naisip ano ba ang may contribute mo sa bahay ng Panginoon? Ano ba ang magagawa mo para sa bahay ng Panginoon? God is speaking. So, iba't iba na dumaduma iti panakisarita tunggal maysa. Since na dumaduma, our one goal is to be loyal to God and be loyal to the house of the Lord. First, you must acknowledge and consider that this house of the Lord is your spiritual family, and you have to be loyal. And the Lord is going to bless you. Yung mga nabasa natin dito, nakita natin, grabe yung house of the Lord to bless you. Just be loyal. Okay, raise your hands now. Each one will raise their hands and pray your own prayer. Lord, I surrender. Sige, ano man yung isurrender nyo. Lord, my unfaithfulness. Hindi ako loyal. Lord, forgive me. Hindi ako seryoso sa bahay mo. Forgive me, Lord. Hindi ako regular na in love sa iyong bahay. Sometimes,
I'm lost. Lord, forgive me. Restore, Lord. Restore me. Forgive me, Lord. Sige, keep praying. Ano man yung impression na na-receive mo, just respond to that impression. Ano man yung rema that you receive, respond to that rema. Kung may kasalanan na ni-reveal ng Holy Spirit, you have to repent. And if you are challenged that you desire to become loyal in the house of the Lord, then pray. 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 Oh God Almighty, hear the prayers of your people. Oh God Almighty, thank you so much, Lord, for the forgiveness
Thank you, Lord, of how you touch this one, Spirit of the living God. Thank you for the rhema, for the word that we received. Thank you so much of how you work, how you have spoken to your people. You have heard all our prayers. One thing, Lord, that we pray, O God, as I decree and declare, I pray for the anointing of loyalty be upon this church, the house of the Lord, Streams of Water Ministry, all pastors, elders, leaders, disciples, members, praying for loyalty, O God. As you have said, once your word will be spoken, it will come to pass. I decree now that it will come to pass. Loyalty in the house of the Lord. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen.